Okay? First Chronicles chapter 4, verse 10, verse 9 and 10. Pwede tayong tumayo saglit. First Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. At ito ay i-introduce, gamitin ko lang ito as an introduction. Tapos siguro yung magiging ano natin is ah, basic muna yung pinaka natin apat na bagay ngayon at gawin nating bahagi ng ating prayer. So sino sa inyo you're dedicating at least 5 minutes sa Panginoon every day? 5 minutes tapos in-extend nyo na ba? Amen? Okay? Okay, sino sa inyo nagkakaroon ng more than 5 minutes na? Yun. Okay, pero sino sa inyo na-enjoy nyo dahil may nakikita kayong answered prayer? Okay, alam niyo bang mga answered prayer? Marami tayong answered prayer. Okay, isa sa answered prayer natin, fulfilled na yung yung commitment natin last year. Amen? At sabi ko, Lord, hindi ako mag-ano ayaw kong i-worry yung sarili ko na ano dyan, pero kahapon, nung after Wednesday service natin, lagpas na tayo, amen? So hindi lang na-fulfill, kundi lagpas tayo. Hindi naman ganun kalaking lagpas, pero at least fulfilled, amen? Okay? So may mga things tayo na ng Panginoon at the same time yung ating faith promise commitment, ang laki na ng kahit na kukonti pa lang yung hindi pa lahat nagko-commit. So I pray na madagdagan pa yung mag-commit, pero may ginagawa ng Panginoon, amen? Okay, First Chronicles chapter 4, kakaiba itong na to na prayer because matagal na panahon din na makikita natin na hindi ito gaano din later on nung ito ay naipangaral, ang daming mga doubles, to the point na may mga kilala kayong mga tao na ang pangalan ay Jabez. Okay? Ilang mga gulang ang nagpangalan ng Jabez sa kanilang anak because of this prayer. Basahin natin ang 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Okay, ready go? And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Okay, so I know na may blessing in prayer. Every time we commune with God, whatever the length yung ng prayer natin, as long as from the heart, meron at merong gagawin ng Panginoon. Amen? And God changed something once we pray. There are always good things na nangyayari kung tayo ay nagpipray. At makikita natin yan sa life ni Jabez, God changed something sa buhay ni Jabez because of prayer. Okay, so tayo po muna manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa biyaya at awa ninyo na pinagkakalob niyo po sa amin. Lord God, we know na napakahalaga po ng prayer. But we know, Panginoon, na marami din pong tao na o Kristiyano, we believe na marami pong mga nangyayari sa prayer, but we fail, Panginoon, na maitap, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa pamagitan ng pananalangin. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo pong muli kami na kami pong muli, Panginoon, ay magkaroon kami ng desire to know more, to experience more about prayer. And I pray, Panginoon, na sa gabing ito, it will be a things na pwedeng maging change din sa aming mga buhay, how we see and look, Panginoon, sa panalangin namin, Panginoon. At tulungan niyo po kami na mag-grow pa kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin, Panginoon, the more na nagpipray kami, the more na nalalaman namin ang inyong salita, the more, Panginoon, na nakikita namin ang aming sarili, Panginoon, that we will desire to have more fellowship, more time with you. At makita namin, Panginoon, ang inyong pagkilos po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga bagay namin mapag-uusapan. At dalayan ko po ang iyong Holy Spirit na manguna po sa amin. Patawarin niyo po rin po kami sa aming mapagkakasala upang maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ito na po amin sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayo mo po. So sabi dito makikita natin, kay si Jabez, meron lang siyang very simple prayer, and yet God granted that prayer. Okay? So sabi ko nga, hindi kinakailangan na masyadong maganda yung prayer na kung minsan pag nagpipray tayo, gusto natin pinakamagagandang words na gusto nating sabihin, ano? Pero sa totoo lang, ang kailangan natin is a sincere
heart sa panalangin. That we are sincere sa mga sinasabi natin sa Panginoon. And sabi ko nga, prayer changes things sa buhay ni Jabez. Ang pinaka-desire natin in our church is to create an atmosphere dito sa church, personally, pero ang pinaka-ano natin dito is lalo-lalo na in our life, yung prayer, yung atmosphere of prayer. Okay? Kaya nga gusto natin magkaroon tayo ng, tawag dito yung ah, prayer series. Okay? At from time to time, pag-aaralan natin ang panalangin. Sulitin ko po, hindi po ako man of prayer. Okay? I learn to pray, I desire to pray, pero hindi ko pa masasabi yung sarili ko na katulad ng mga iba na talagang very pagdating sa panalangin. But ako ay tag dito na encourage ako every time na may nakikita akong ginagawa ng Panginoon. At tag dito mas relax ang ano ko ngayon mas relax ako ngayon because na dinadala ko sa Panginoon yung mga bagay na hindi ko kayang gawin. Amen. Okay? At hindi ko kayang, kumbaga para bang wala tayong kakayanan para may mangyari. And si Jabez makikita natin, si Jabez, isang bagay na makikita nyo kay Jabez, yung buhay ni Jabez, actually yung buhay niya kung makikita nyo is, he is bound with sorrow, he is filled with sorrow. Dahil makikita nyo dyan sa may sinabi dyan sa may verse 9, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. So imagine mo, no? Bukang bibig ng nanay mo na pinanganak kita sa sorrow, sa kalungkutan. Okay? Naririnig mo sa kapatid mo na nalungkot kami lahat dahil imagine mo yung word na sabihin sa iyo na isilang ka sa mundong ito, kalungkutan ang dulot mo. No? Na para bang ang dami niya na to the point na dahil pati yung word na Jabez o pangalang Jabez is hindi maayos na, hindi magandang meaning. And yet makikita natin na in that time na nag-pray si Jabez, God changes something. It changes yung kanyang sorrow into celebration, into rejoicing because God granted him that which is he requested. Actually, sinabi niya sa may verse 9 pa lang that he is more honorable than his brethren. Okay, bakit? Dahil doon sa kanyang prayer. Napakasimple ng kanyang prayer, oh, that thou wouldest bless me indeed and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Okay? So, ulitin ko ngayong gabi, hindi ako magiging maraming but hindi rin tayo magpipray ng matagalan na kasi kung sasabihin kong puro prayer ang gagawin natin, baka may matutulog ng iba. Amen? Okay? May mga iba naman na baka hindi na ayaw na umaten ng ganito. Pasabi ko nga, gawin natin na in between. Sino sa inyo, honestly, pag nagpipray kayo, kung minsan nag-wonder na yung isipan mo, hindi nyo na alam kung ano ipagpipray. At sometimes hindi ka natatagal, mag-i-amen ka na kasi hindi mo na alam yung So lalagyan natin ng variation na para bang we need to claim something from the Word of God. No? So maganda pag nagpe-pray tayo, kasama natin yung Bible natin, nakabuklat yung Bible natin, may time na magpe-pray tayo, may time na babasahin mo siya. Then as you read your Bible, alam niyo yung pagka nagkakaroon kayo ng yung Bible reading ninyo, if God will speak to your heart something, then pray. Then after that, basahin mo ulit, tuloy ka ulit, then pray ka ulit kapag may ini-speak ang Panginoon. From time to time, pwede ka mag-pray. Hindi mo namamalayan, several times ka nag-pray at pag pinagdikit-dikit mo yung oras na yon, yung minuto na yon, you spend a lot of time at mas na-appreciate mo ang pagbabasa mo ng Bible. Amen? So yun yung isang bagay na gusto natin gawin na siguro once in a while na gagawin natin sa prayer meeting. Yung gagawin natin ngayon will become something na gagawin natin na hindi palaging yung katulad sa service. Merong siguro once every 2 months or once every month, depende kung paano mag-speak ang Panginoon na merong mga bagay na kailangan natin ipag-pray. So, 4 na bagay, no? At 4 na stop tayo, amen? Sa bawat point ko, magpipray tayo. Okay? At kakawit tayo ng isang awitin na madalas, maraming mga songs si Sir Det na we realize, yung kanina may nag-uusap kami, sabi ko, ang tagal nang hindi pinapakanta yung mga songs na to. Brother TJ, may mga songs na may makikita tayo, Brother TJ, at ito ay about prayer.
At may mga things na sabi ko, nang yung pinatugtog ko kay kay brother Daniel, sabi ko familiar yung song. Hindi ko alam na yun yung title, pero sabi ko familiar yung song. So, naham namin maya-maya. Kinanta na namin lahat na yung stanza. At sabi ko familiar yung song. Tapos natatawa yung mga Bible college student kasi sabi ko, siguro naririnig ko yan 1990s na. Mga old Christian hymn. Pero ang ganda ng mga meaning. Kaya ang ganda ng mga meaning. So, apat yung ano natin ngayon and every time na magpipray tayo ng ganito, sabi ko nga, meron tayong i-claim. Pero yung apat na ano muna natin, nagagamitin natin. Naalala nyo pa yung prayer natin? Sino yung nakakaalala doon sa tatlong emphasis natin sa prayer? Lord, yung Luke chapter 11 verse 1, ano yon? Lord, teach me to pray. Tapos yung second, yung Matthew chapter 6 verse 13, Lord, lead me not into temptation. Tapos ano yung pangatlo? Genesis 32:26, Lord, I will not let thee go except thou bless me. Alam nyo, kailangan yung si Satan, ang gusto ni Satan, makalimutan mo yung mga great truths. Ang kailangan natin is memorize. I-memorize mo yung mga great truths na yan at habang tawag dito, nag-grow tayo sa ating knowledge sa prayer, exercise these practices na gagawin natin. First, pag-pray natin ngayon is bagamat ang pinaka-team natin is bless me indeed. But God will not bless us unless humingi tayo ng tawad sa kasalanan. So number one is, Lord, cleanse me. Okay? Cleanse me. Okay? Cleanse me. So, ang pinaka-ano natin dito is cleanse me. Sabi sa Psalms 66 verse 18, gagamitin ko lang mga verses at kunin niyo yung mga verses na to na from time to time, walang masama na, huwag mo sabihin, Pastor, napakaano naman kung magsisimula ako sa prayer ko na humingi ng tawad sa kasalanan. Tanungin ko kayo, sa isang araw hindi ka nagkakasala? Sinong hindi nagkakasala kahit isang beses lang sa isang araw? Taas ang kamay. Tandaan natin, walang maliit, walang malaking kasalanan. Kahit na simpleng kasalanan, sa harapan ng Panginoon, kasalanan yan. And kung hindi natin sasanay yung sarili natin na linisin yung ating heart, ang tendency, masasanay tayo sa maliliit na kasalanan, then later on, masasanay tayo sa malalaking kasalanan, at ginagawa mo na yung kasalanan na hindi ka na, ng tawag doon, hindi ka na nababagabag. At aaminin mo na lang yan kapag nahuli ka na. Amen? Amen? Kasi hindi mo sinasanay yung sarili mo to cleanse yung iyong heart. Sabi sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Okay, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. In other words, God will not respond in our prayer if we are doing something knowingly na kasalanan. Yung knowingly at the same time, hindi lang knowingly, intentionally. Dahil gustong-gusto mo yung kasalanan na yun. Dahil, alam niyo yung word na nire-regard? Ito yung kasalanan na para bang, o kaya something na hindi mo pinagtutuunan ng pansin na ayaw mo talagang tanggalin sa buhay mo. Alam mo namang kasalanan, alam mo namang hindi maayos, pero you just keep on doing it. Hindi tayo i-bless. Amen? Possible ito na isang attitude. Possible ito na isang bagay na bitterness na hindi mo nililet go. Possible ito na mga bagay na habit na alam mo namang hindi nakakatulong sa'yo pero pinapatuloy mo pa rin. Okay? Hindi tayo pakikinggan ng Panginoon if we will not surrender this sin sa buhay natin. So mamaya ang gagawin natin, if God will allow God to search your heart. Sabi nga sa Psalms 139 verse 23 to 24. Pag magpipray tayo mamaya, magandang simulan natin. At ito, magandang gawin natin ito sa prayer life natin, sa iyong mga private life. Private prayer life. Always ask God, Lord, search me. Yung bang kung mayroon kang alam na kasalanan, i-ask mo ng forgiveness. Pero baka meron ka pang mga kasalanan na hindi mo alam na nagkakasala ka sa Panginoon. That you need to ask, Lord, search me. Ang sabi niya dyan, search me, O God,
and know my heart. Try me and know my thoughts. And sabi niya sa verse 24, and see if there be any wicked way in me. Nakita niyo yung sinabi niya, Lord, i-search mo nga ako, Panginoon. Lord, i-try mo nga ako na, alam niyo doon sa word na i-try, pag sinabi mong, Lord, i-try mo nga yung heart ko. Yung bang, Lord, ipakita mo nga sa akin kung meron ano yung mga kasalanan at ilagay mo ko sa, yung para bang, yung sitwasyon na makita ko talaga yung sarili ko na mali pala yung ginagawa ko. No? Ipakita ng Panginoon na mali yung ginagawa natin. And sabi dito, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, mamaya pag magpipray tayo, allow God to search your hearts. Amen? Alam mo yung sasabihin mo, Lord, sige, i-open ko yung heart ko sa'yo. By the way, kahit hindi mo i-open, makikita ng Panginoon lahat eh. Ang inaano mo lang dito is, Lord, gusto kong i-open mo yung mind ko, i-open mo yung eyes ko, i-search mo yung hearts ko, and ipakita mo sa akin. Ang question ngayong gabi siguro is, are you willing to accept kung meron siyang i-reveal na sin in our life that we need to confess? Okay? Kasi hindi tayo i-bless ng Panginoon. We cannot say, bless me indeed if there is sin na kailangan i-confess. Okay? Allow God to reveal things that we need to settle with Him. It might be na may mga bagay tayong kailangan i-settle sa Panginoon. Allow God to work and give you strength to overcome sin. Na kapag may mga bagay na nilid ang Panginoon o may mga in-impress sa iyo ang Panginoon na kasalanan, ipag-pray mo, Lord, hindi ko kaya ito mag-isa. Meron akong weakness. Meron ngang nagsabi, meron akong mga weaknesses. Then later on, sabi niya, hindi weaknesses pala, meron akong mga wickedness. Kasi as he realized na, Lord, mali na talaga yung ginagawa ko. Mali na talaga itong ano na to. Okay? So just allow God. Pag sinabi natin allow God to search, do not fight it. Huwag mo lalabanan, Lord. Hindi naman do not reason out. Amen? Ano ko minsan ang problema natin kapag may mga things na nagre-reason out tayo. Hindi naman kasalanan yung Lord siguro, no? Siya naman nauna eh. Mga ganon. Pag may away, may mga bitterness, sasabihin natin, isisisi natin doon sa tao. Nagre-reason out tayo. Pero pag sinabi natin, Lord, I allow you to work, I allow you to search my heart, show me any wicked way, then ibig sabihin you surrender to Him. Lord, hayaan kita. I-impress mo sa akin. Kung ano yung mga bagay na So mamaya, siguro tingnan natin, Lord, ano yung mga i-impress mo sa akin na kasalanan? Okay? At maganda yan. Once na sinabi natin sa Panginoon yan, God is very much willing at nagsisimula tayo sa cleansing. Okay? Job chapter 1 verse 5. Tingnan nyo itong isang instances kay Job. Another thing, do not just pray for your own cleansing, pero natutunan ko kay Job, sabi sa Job chapter 1 verse 5, and it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offering according to the number of them all. And Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Another thing na pagpipray natin, alam nyo, mahalaga to, especially sa ating mga tatay, sa ating mga nana, sa ating mga magulang. Pray for your family. It might be na mayroong sin in our family that needs to be dealt. Sin within the family members. Alam niyo maganda yung pag-pray natin, Lord? Pwede mo bang i-reveal din sa mga anak ko, sa asawa ko, o sa tao dito sa bahay namin, mga kasama namin dito sa bahay na, Lord, please reveal nyo rin kung may kasalanan that needs to be confessed. Amen? Alam niyo ba si Job, pinagpipray niya palagi yung anak niya na, Lord, kung may mga kasalanan ng anak ko, patawarin niyo po sila, huwag niyo silang i-curse. Grabe, no? Kala natin tayo lang eh. Pero maganda pala, pag-pray din natin yung family natin. Kasi possible, ang ganda-ganda ng prayer life mo, maayos ka sa Panginoon, tapos bigla na lang magulat ka, may nangyari sa anak mo, may nangyari sa isang miyembro ng family mo na hindi mo alam, hindi meron mga bagay na siyang ginagawang kasalanan na hindi Then we need to pray that God will not curse our family.
We need to pray if there is any bitterness within our family. Alam niyo na, naalala yung sinabi ko dun sa may First Peter chapter 3 verse 7 na if there is yung nagkakaroon ng hindrances sa prayer natin kung hindi nagkakasundo ang husband and wife. Nagkakaroon ng hindrances sa prayer natin na sa family if meron tayong sa family natin is meron din mga nangyayari na kahit na meron lang iisang Jonah sa isang boat, anong tendency? Merong storm doon sa boat because of Jonah. Amen? Sometimes siguro bakit maraming problema na parang hindi matapos-tapos, it might be na merong kasalanan sa family that we need to pray. Lord, i-deal mo yung namin, Lord. And of course, as a family, learn to be forgiving. Okay? Joshua chapter 7 verse 11, another thing na ipagpipray natin, Lord, baka merong, sabi dito sa may Joshua chapter 7 verse 11, Israel have sinned, and they had also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Okay, another thing, pag-pray nyo ang inyong workplace, pag-pray ninyo ang inyong business. If there is a accursed thing. If there is a cursed thing. Hindi ko alam kung ano yung mga accursed thing na yan. Sometimes pwedeng ipiano sa atin ng Panginoon na merong mga accursed thing na para bang some irregularities na ginagawa natin, something na it might be na yun yung accursed thing. It might be ang accursed thing is merong tao na may ginagawa doon sa ating na ipagpipray mo, Lord, tanggalin mo yung mga accursed thing sa aming business, tanggalin mo yung mga accursed thing in our workplace. Kasi hanggat merong accursed thing, ang tendency, hindi tayo i-bless ng Panginoon. So ipag-pray natin that God will, dun sa prayer natin na una is, I hope na makatapos tayo ng alas 8. Pag hindi tayo natapos ng alas 8, maximum ng 8:30, amen? Okay lang. Okay? So magpipray tayong mga yon na Lord, i-reveal mo kung may mga something in me, something in my family, something in my work, something in my business na kailangang tawag dito i-surrender sa iyo, Panginoon. Okay? Psalms 51 verse 10 or verse 2. Once na ni-reveal na ng Panginoon yung kasalanan, isa sa ipagpipray natin, Lord, wash me thoroughly or truly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Number 3, verse 3, for I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Alam niyo, makikita niyo dito yung he acknowledges sin and he is asking ang Lord, wash me. Amen? Lord, wash me. Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So we need to request for cleansing. Amen? We need to request for cleansing. We need to we need to pray for a clean heart. Kaya kantayin natin yung song 657. Pwede tayong tumayo at kakantayin natin to. And as we sing this song, hayaan mong sino yung magpapakanta dito? No? Sabi ko nga, meron tayong mga series na kiklaim, then kakantayin natin to, and as we sing this song, cleanse me. Kung may ipapangusap ang Panginoon, mamaya luluhod tayo, hanap kayo ng isang place, luluhod kayo. Na Lord, i-search mo ako, i-search mo ang family ko, i-search mo ang aking business, i-search mo ang aking things na ginagawa. At of course, pag-pray din natin, Lord, i-search mo rin yung aming church. Okay? Search mo rin namin church. I-search mo ang leadership, i-search mo ang and tingnan natin kung anong i-impress sa atin ng Panginoon. Okay? Kantayin natin lahat na stanza ng Cleanse Me. Cleanse Me, verse 1, 2, and 3 po ng awitan na ito. On the verse now, where do you sing? Search me, O God.
set me free. I praise thee, Lord, and all sing hereby sing. Fulfill thy word and make it good within. Give me with heart where once I burned with shame. Grant my desire to magnify thy name. Verse 3. Lord, take my life and make it holy thine. Fill my poor heart with thy great love divine. Take all my will, my passion, self, and pride. I now surrender, Lord, my need. Abba. Okay, so bago natin kantahin yung fourth stanza, habang kinakanta natin yan, I know God speaking to us. Amen? Habang nakikinig tayo kanina, it might be na mayroong nire-reveal ang Panginoon. Okay, so let's kneel down. Let's have around 5 minutes na prayer saglit, asking God, Lord, cleanse me. Lord, reveal something in me na maging willing tayo na maging open tayo. At pag-pray natin ito, no? Panghawakan natin yung mga sinabi sa awitin, sinabi sa verses kanina. Okay? So, pag nakita kong lahat is tapos na, diretso yung point number 2, ganun ang gagawin natin. Amen? Okay lang sa inyo? Okay, so let's kneel down at magano tayo ng time to speak to the Lord. Maganda mag-pray dito sa harapan dahil medyo malambot dito sa may foam na ano. But talk to God. Talk to God for 5 minutes. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, daw nawes Panginoon ang aming heart, daw nawes ang aming buhay. Wala kaming maitatago, Panginoon. So I pray, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, we really desire your blessing. We really desire, Panginoon, na from time to time, we want to say, bless me indeed, bless me indeed. But we know na hindi namin na-experience ang inyong blessings if there is sin in our life, if there is a wrong practice, kung may mga bagay kami, Panginoon, na ginagawa intentionally, secretly, pero wala po, Panginoon, mga bagay na may tatago, Panginoon, sa inyo. So I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging willing kami, Panginoon, to submit to your will, Panginoon. Talahin ko po, Panginoon, na i-reveal niyo po ang bawat kasalanan. And I pray na as we practice this kind of prayer, Panginoon, Lord, I know na marami ka pong mga bagay, Panginoon, especially if we are praying in our private life or private prayer. Natulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin, Panginoon, lahat ng mga bagay, Panginoon, na nais niyo pong i-reveal sa amin. Lord, we pray na ayusin niyo po ang aming mga buhay. Ayusin niyo po ang aming mga tahanan. Ayusin niyo po ang aming mga work. Ayusin niyo po ang mga businesses.
because we really desire your blessing, Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon na ito na marami po uncertainties. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na makita namin, Panginoon, anong nagkukos ng curse sa aming mga buhay. Anong nagkukos, Panginoon, bakit hindi kami makausad? Anong nagkukos, Panginoon, bakit hindi namin ma-experience ang inyong blessing? Hindi namin ma-experience ang inyong working, Panginoon. So I pray na tulungan niyo pang bawat mananampalataya. Please help us, Panginoon, na manalangin. Please help us, Panginoon, na humingi palagi ng inyong gabay at paglilinis sa aming mga puso. Palayan niyo po, Panginoon, ang unang panalangin nito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so okay na kayo? So tatlo pa, amen? Okay. Number 2, keep me. Gusto mo ng blessing? Bless me indeed. Then keep me. May mga verses lang tayo. Sabi ko nga, hindi ko gaano nga tatagalan kasi gusto kong yung ginagawa natin is something na gawin mong practice sa prayer life. Okay? So yung second is keep me. Psalm 17 verse 8. Psalm 17 verse 8. Okay, sino sa inyo nagwo-worry? Taas ang kamay. Kapag nagwo-worry ka ng gusto, dalawang kamay. Okay? Of course, nakaka-worry. But thank God na, tag dito, kahit papano no, may rollback yung langis. Kaya lang ang baba, no? Okay, 7 pesos. Pero yung taas ang bilis, ano? Tapos yung rollback ang bagal. Maraming mga ano sa atin na worries natin. Pati isang bagay na ano natin, pag pray natin, sabi yan sa Psalm 17 verse 8. Ang tindi ng prayer niyo na to, no? Parang sabi ko, grabe, sabi ko, ano kaya, no? Inalaw ng Panginoon na sabihin to eh. It means, dahil inalaw ng Panginoon na sabihin to, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na marinig sa iyo yan. Gusto ng Panginoon na marinig sa atin to. Keep me as the apple of the eye. Grabe, no? Para bang, anong sinasabi mo doon? Parang sinasabi mo, Lord, gusto ko maramdaman yung favoritism mo na makita ko yung attention mo. Yung, alam naman natin ang Panginoon, kaya niya mag-deal sa bawat isa na equally, no? Equally makikita natin, pero makikita natin yung makikita mo yung blessing na iano sa'yo ng Panginoon. So sabi niya, keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. So ipag-pray natin, no? Hindi masama na sabihin mo, Lord, pwede bang ma-experience ko, Panginoon, yung favor mo? Pwede bang ma-experience ko na mayroon kang, may matindi kang favor na parang pag sinabi mo ang apple of the eye ka, parang hindi ka mahindian ng Panginoon. At ganun din at the same time yung word na hide me under the shadow of thy wings, yung protection. Sa Psalm 63 verse 7, sabi dito, because thou hast been my help, therefore, in the shadow of thy wings will I rejoice. So kahit na nung fear, kahit na nung mga bagay na darating, okay, kahit na nung problem, ano yung magandang gawin kapag may mga problem na makikita kayo na just go to God and pray, Lord, keep me. Okay, sabi dito, we have a lot of uncertainties, things happening in the world na beyond our control. Okay, hindi naman natin ginusto na, no, bawat bansa hindi nila ginusto yung bagamat may kasalanan din dahil tayo nagboto. Okay? Ganon din sa ibang bansa, yung kanilang mga leader and just imagine nyo, no? Whatever the decision of the leader of any country will affect the whole country. Okay? Kung ang pinaka-presidente natin ay nag-declare na gusto makipaggera, then we are affected. So isang tao lang yan, isang tao lang. At hindi natin kontrolado. Kahit nasabihin natin, Lord, sana magbati na lang sila. Lord, I pray na ganito na lang. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay na ang Diyos lang ang may kakayanan. Ang pwede lang natin gawin, mag-pray. Okay? Mag-pray. So we need to seek under the shadow of His wings. Psalms 56 verse 3. Ang sabi na dito, what time I am afraid, I will trust in Thee. Nagbibigay ako ng mga verses na possible na pwede nyong
kunin habang nagpe-pray kayo. Alam yung gawin natin? Kunin niyo yung mga verses na yan na, na pwedeng kapag nagpe-pray ka, Lord, basahin mo yung verse, okay, ganyan ang gagawin mo, babasahin mo yung verse, tapos sasabihin mo, Lord, sinabi mo naman sa inyong salita, what time I am afraid, I will trust in thee. Lord, inaamin ko, natatakot na ako. Lord, inaamin ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lord, inaamin ko, suko na ako. Alam nyo, hindi nyo namamalayan kapag sinabi mo yan sa Panginoon, ang sarap pala ng pakiramdam pagka nasabi mo na. Amen? Amen? Okay? Pag sinabi mo yan sa Panginoon, bagamat alam ng Panginoon lahat ng wala siyang, pero sa atin sa atin makakatulong kung sasabihin natin, Lord, I am afraid. I want to trust you. Every fears na meron ako, Panginoon. Yan sasabihin ng Panginoon, ito yung mga bagay na pwede natin i-claim. Psalms or Isaiah chapter 41 verse 10, ito yung aking favorite verse. Fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot. Kasama kita. Kasama mo ako. Be not dismayed, for I am thy God. Sino? Pag nakaka-experience ka ng dismayed or any disappointment o hindi mo nagugustuhan, sabihin mo lang sa sarili mo eh. Sasabihin ng Diyos, ako ang Diyos mo, bakit ka Bakit ka nadidismay kung ako ang Diyos mo? I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of thy righteousness. So ang sabi ng Panginoon, nandyan siya para mag-help. So, isang bagay na pagpipray natin, Lord, keep me. Help me, or Lord, teach me to trust in you in everything. Lord, help me to trust in you during the stormy time sa buhay ko. Lord, help me to trust in you during the time na sa pinakamahinang point ng buhay ko. May mga sakit tayo na hindi natin kontrolado. Okay? As we age sa mundong ito, iniisip ko nga tatanggapin mo na lang, parang ganito ang gagawin mo every time na nagkakaedad ka na. Tatanggapin mo na lang, yung tuhod ko hindi na gaano okay? Wala ka na magagawa, tatanggapin mo na lang. Yung mata ko medyo lumalabo na, tatanggapin mo na lang yun Okay? Sa mukha natin, tinitingnan ko yung mga uncle ko, yung lolo ko, may lumalabas sa mga pekas, may lumalabas sa parang maliliit na, sabi ko, nakikita ko sa kanila yon before, ngayon nakikita ko na rin sa sarili ko. Okay? May mga unti-unti ka mga things na, kuminsan hindi mo na lang papansinin, pero parang sasabihin mo, ganito talaga yung katawan natin, decaying. Okay? Pero, Lord, I want to trust thee. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa sa mga family ko. Lord, I want to trust thee. Okay? May mga times discouraged ako, Lord, help me to serve thee. Kahit discouraged ako. Help me to do your will. Every time na alam nyo, the more nga na dapat may ginagawa ka One time, meron akong habang ginagawa ko to, meron akong kausap na isang kaibigan na meron siya mga discouragement. Sabi ko, just keep on doing things para sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Pastor Doug, pag discourage ka, anong gagawin mo? Okay? Kung may discourage ka, may problem ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, punta ka sa isang tao, mag-witness ka. Okay? At once na ikaw ay nag-witness, ikaw ay meron natutulong ng isang tao, meron ka nagagawa. Sabihin ko sa inyo, God will do something sa problema mo. Take care of God's big world and God will take care of your little world. Okay? Meron ka lang gagawin. Ang sabi niya, keep me, Lord. At another thing, pag-pray mo rin, Lord, keep me from evil. Sabi ni Jabez, that thou wouldest keep me from evil. Keep me from sinning. Okay? Lord, tanggalin mo ko. Tingatan mo ko na hindi na ako magkakasala. Keep me from yung every wrongdoing or wrong relationship. Tanggalin mo ko dito, Panginoon. Alam nyo, kung may i-reveal ang Panginoon na wrong relationship, may i-reveal ang Panginoon na wrongdoing, may i-reveal ang Panginoon na wrong habit, wrong entertainment, wrong yung wrong na mga, anong tawag dito? Yung mga sa leisure time natin, yung something na nagbibigay sa atin ng pleasure.
Then sabi mo, Lord, tanggalin mo ako dito. Lord, give me discernment what is good and what is right. Amen? Tingnan nyo yung Job chapter 28 verse 28. Ang sabi, and unto man he said, behold, the fear of the Lord is the, sabi dito, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So, pag-pray mo, Lord, tulungan mo ko na, no? Alam niyo, kung meron kay mga bagay na habang pinagpipray mo to, then nakikita mo may mga bagay na pinapagawa sa'yo na mali, then, Lord, tulungan mo ko na hindi ko magawa yung mali. Kung kinakailangan, palitan mo ang boss ko, palitan mo, Panginoon. Kung kinakailangan, ilipat mo ako, Panginoon, ilipat mo ako, Panginoon. Kung kinakailangan, bigyan mo ako ng bagong work, bigyan mo ako ng bagong work, Panginoon. Alam nyo, mas matindi ang gagawin ng Panginoon once na ikaw ang nag-request because you do not want to do what is evil. Mag-ask ka lang sa Panginoon. Just trust God. Keep trusting God. Okay? So keep me. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na nagwo-worry kayo ngayon. It might be na, Lord, ano bang gagawin ko ngayon? Medyo parang hindi na nagwo-work itong wisdom, itong business ko ngayon. Baka kailangan kong tumingin ng another business. Then, ask God. Huwag kang basta gagawa ng isang bagay na hindi mo tinanong muna ang Panginoon. Okay? It might be na magkaroon ka na yung wrong discernment. Pag hindi tayo nagkaroon ng right discernment, it will keep us from another problem. Another problem. Alam niyo, pag-pray nyo na lang, Lord, ito yung heart ko. Ito yung gusto kong gawin, Panginoon. Meron akong gustong i-sacrifice sa'yo. Ginagamit ko itong business ko para sa iyong kalatian. Ginagamit ko yung work na to para sa iyong kalatian. Yung bawat blessing, then Lord, keep me sa mga worries. Keep me from sinning. Keep me from doing wrong thing. Keep me na magawa ko pa rin kung ano yung kalooban mo. Okay? So ano yung second? Keep me. Okay? Kung meron kayong mga bagay na worries, sabihin mo sa Panginoon. Kung may mga bagay kayo na parang gusto mong matanggal ka doon sa mga things na sabihin mo sa Panginoon. So kantayin natin isang awitin ulit. Trusting Jesus. Okay? Trusting Jesus. So habang kinakanta natin ito, okay, kantayin natin ng lahat ng isansa. Habang kinakanta natin to, ibahin natin ng pag kinakanta natin to, kaya nyo bang kantahin ito na iniintindi yung lyrics? Okay? Iniintindi, ninanamnam. At habang kinakanta pa lang natin is, if God is speaking to our hearts something, then yun ay pagpipray natin. Okay? Kantayin natin yung first stanza. Trust in Jesus. Awitin mo lang first, second, and third stanza of this song. And the first now ready, sing. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my pain is small, trusting Jesus, that is all. Trusting us
Amen. Sabi niya, merong isang part doon sa awitin, while trusting the Lord, I cannot be full. Amen. Once na tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi tayo basta-basta, tawag dito, basta-basta babagsak. Amen. Trusting Jesus, that is all. During the good times, we are singing praises to the Lord. During the times na hindi natin alam ang mga mangyayari, ano sabi? Praying. Amen? So, kung meron kayong may mga fears kayo, may mga things kayo na alalahanin, may mga bagay kayo na gumugulo sa isipan nyo, why not ipag-pray mo ngayon? Okay? Pag-pray natin ulit, then hayaan natin ang Panginoon na magbigay ng peace sa heart natin as we entrust everything to the Lord. Sige po, so kneel down ulit tayo, amen? Kneel down ulit and ask God to, okay? So kung hindi nyo kayang mag-kneel down, pwede kayong mupo lang na at dito, just talk to God. Talk to God, sabihin mo sa Panginoon lahat ng worries mo. Lahat ng mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa tao. Na kaya mo lang, pwede mo lang masabi sa Panginoon. Okay? At pag-pray natin na God will encourage you na makita nyo yung strength ng Panginoon na magbibigay sa iyo ng strength. Kasi tayo mag-pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong trono. Thou knowest, Panginoon, ang lahat ng worries ng bawat isa sa amin. Thou knowest, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na gumugulo sa aming isipan. Mga bagay, Panginoon, na nagkukos kung bakit kami, Panginoon, nagkakaroon ng kahinaan ng loob. At Lord God, tulungan niyo po kami to trust in you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. That during the time, Panginoon, na kahit nasa pinakamatinding dagok na pwede naming maranasan, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi po matanggal ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na katulad ng pananampalataya na meron si Job, that even almost everything na wala sa kanya, Panginoon, but he never sinned against you. He never sinned against you, Panginoon, through his lips. At siya po ay patuloy pa rin po nag-worship. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala lamang na alam ninyo, Panginoon, ang lahat ng nakakabuti sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kapag may mga nangyayaring mga bagay na hindi maayos sa buhay namin, at at once, ang pinaka-reaction namin is to check if there is any sin in our life na kailangan i-confess. At kung alam namin, Panginoon, na i-confess namin ito at maayos na kami, Panginoon, at meron pa rin pong nangyayari na hindi ayon sa nais po namin, Lord God, tulungan niyo po kami to trust in you, to trust your heart in everything. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kahit na sa pinakamatinding bagay na pwede namin ma-experience, Lord, allow us to have strength to worship you, to sing praises to your name, just to trust you. At kung paano namin makikita, Panginoon, na kapag nandun kami sa Red Sea moment namin, na wala na pong daan, wala na pong, kami po panganapiling namin na nandun na kami sa isang place, Panginoon, na wala na kaming tatakbuhan. That's the time na makita namin na yung kapangyarihan, how you will make a path, Panginoon, in the midst of the sea. At makikita namin ang wonders po ninyo, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, that even katulad sa na-experience ni Joseph, na nandun siya sa prison, and yet, kumilos ka, Panginoon, at ginamit niyo po yung kanyang imprisonment to be the second highest rank sa Egypt. Tulungan niyo kami, Panginoon, na katulad kay Peter and Silas, or Paul and Silas, na kahit na sila, Panginoon, ay biniten, or they're beaten with the rod, Panginoon, or meron silang mga stripes, and yet they sing praises sa inyong pangalan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin, Panginoon, na walang pagkakataon na hindi kami pwedeng tumawag sa iyo, bagkus sa lahat ng panahon ng buhay namin, whether in plenty or in want, whether in problem or in things na mga sa aming whether sa meron kami o wala, Panginoon, or even sa health or even sa aming sickness. Lord, I pray na tulungan niyo po kami na magtiwala pa rin sa inyo. Maraming salamat po dahil alam namin, Panginoon, na kayo po ay Diyos na makapangyarihan,
At wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga panalangin na narinig niyo po sa aming pangalawang panalangin. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayo maupo. Number 3, bibilisan ko na lang para maabot tayo ng 8. Mold me. So yung first is, cleanse me. Okay? Hingi tayo ng kapatawaran dahil hindi tayo bibless ng Panginoon if God will not ask forgiveness. Kapag may kasalanan tayo, God will not bless us indeed kung hindi tayo magpe-pray din sa Kanya, Lord, keep me. Kasi sometimes yung unbelief, yung mga worry natin ay nagtatanggal sa atin, sa tingin natin sa Panginoon. The number 3 is mold me. Yung inawit kanina ng choir na thy will be done. Okay? One of the thing na kailangan natin ma-realize in praying, Lord, bless me, then you need to submit yourself to the will of God. Okay? Submit yourself to the will of God. Hayaan mong siyang mag-mold sa'yo. Hayaan mong siyang mag-lead sa'yo. Hayaan mong gawin ng Diyos yung gusto niya mangyari sa buhay mo. Amen? Ang sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So sabi dito, kung makikita natin na sa panalangin, no, sa model prayer, isa sa pinagpipray ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon is turuan tayo na sabihin natin yung word na thy will be done. Okay? Matthew chapter 26 verse 42. Sinabi rin ito ng Panginoon during His prayer. Sabi niya, He went away again the second time and prayed saying, Oh my God, or my Father, if this cup may not pass away from me except I drink it. Anong sabi niya? Thy will be done. Okay? Thy will be done. So ibig sabihin, isang bagay na pag-pray natin, Lord, allow me to know your will. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may gagawin kayong decision, do not make any decision not asking God, Lord, what is your will in my life? Alam nyo, huwag tayo makontento sa permissive will. Ang pinakamabahabang klase ng buhay na meron tayo is the permissive will. Yung pinahintulutan na ng Panginoon kasi matigas ang ulo mo. Pinahintulutan ng Panginoon kasi ayaw mong sumunod. Pero ang pinakamagandang klase ng antas ng buhay natin bilang isang mananampalataya is the perfect will of God. Okay? Allow God na, Lord, I want to follow your will. Help me to surrender my will. Lead me to seek thy will. Palaging sasabihin mo, Lord, ano bang gusto mo sa buhay ko? Okay? I-ask mo. Sino sa atin gusto natin i-bless tayo ng Panginoon? Of course, hindi ka i-bless ng Panginoon pag sinabi niyang ang blessing dito sa right, tapos pumunta ka sa left. Amen? Ang blessing, sabi niya paakyat, hindi pa baba, pero bumaba ka. Ang blessing, nakalagay yung blessing sa, kaya nga sabi sa Deuteronomy, I lay before you blessing and a curse. Blessing if you obey, curse if you disobey. So, gusto ng Panginoon i-lead ka dun sa tama. And as God leads us, okay, huwag niyong mamimisinterpret ang gagawin ng Panginoon. Sometimes, may gagawin ng Panginoon na hindi natin gusto. Jeremiah chapter 18 verse 4. Ang sabi dito, and the vessel that made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel as seemed good to the potter to make it. Okay? Anong itsura ng Jeremiah chapter 18 verse 4? Kung ikaw yung potter. 'Di ba pagka meron kang ginagawa, nakakita na kayo ng gumagawa ng potter? Grabe no yung, tama ba potter no? Gumagawa ng pot. Iba pala yung gumagawa ng pattern. No? Yung pattern mismo, no? Ang tindi ng ano niya, ang tindi ng kasi kung sino sa inyo nanginginig yung kamay, hindi pwedeng ganun eh. Pag nanginginig ka, sira yan, no? Hindi pwedeng dahil papaikutin mo yan, dapat napaka-accurate ng gagawin mo para ma-perfect mo yan. And sometimes whether we like it or not, sa mga ginagawa natin, di ba kung minsan, medyo hindi maganda yung itsura. Kapag hindi maganda, anong gagawin ng pattern? I-break niya ulit. Imamard niya, sisirain niya ulit. Imamasa niya ulit. Tapos pag minasa niya, then He will make another vessel
seem good to the potter to make it. Yung maganda, yung satisfy yung potter na maganda yung ginawa ko. And listen, do not misinterpret God. At isa siguro sa prayer natin, Lord, pag sinabi mong thy will be done, then sabi mo sa Panginoon, Lord, may mga bagay kang iaalaw sa buhay ko na hindi ko maintindihan. Pero hayaan ko lang. Magtitiwala ako sa'yo. Kung kailan nag-college ka, nagkasakit ang magulang mo. Mga ganong, or yung pinaka-worst is nawala ang magulang mo. Sometimes sasabihin mo, Lord, bakit ganon? Bakit sa amin pa nangyari? Pero hindi natin alam that God is doing something great na kuminsan may mga bagay siyang tatanggalin sa buhay mo. Pero iaalaw ng Panginoon para makagawa siya ng something good. Sometimes ang ganda na nang nangyayari, tapos sasabihin ng Panginoon, hindi pa maganda. Di ba kuminsan, ang maganda sa iyo, hindi pa maganda sa Diyos? Amen? Anong gagawin ng Panginoon pag hindi maganda? Hindi maayos at hindi gusto ng Panginoon dahil hindi yan ang best? I-break. Kung kaya ko lang sanang kung meron sana tayong yung pattern talaga no, de-demo lang sa atin ng paano iikot, paano gaganda ano, tapos nagkamali siya ng konti, tapos anong gagawin niya? Masa ulit, no? Palalambutin niya ulit. So sometimes God will break us in order to mold us. Magtatampo ka ba sa Diyos kung may something na nangyari sa buhay mo na hindi mo gusto? Okay, madaling mag-pray. Alam niyo, madaling mag-pray. Madaling mag-pray sa Panginoon, Lord, may takot ako, bigyan mo ako ng, surrender ko yung takot. Meron akong need, Lord, i-provide mo yung need. Pero ang pinakamahirap mag-pray is during the time na nagtatampo ka sa Diyos. During the time na kini-question mo ang Diyos. Honestly, sino sa inyo may time na na-question nyo ang Diyos? There are times na sabi mo, Lord, bakit ganun? Dapat sana, ganito na lang, sana. Pero, alam niyo isang bagay, pag sinabi mong, Lord, mold me, then, alam mo, may possibility na merong isang bagay sa buhay mo, bakit hindi ka ganun ka-sold out sa Panginoon dahil may tampo ka sa Diyos, hindi ko alam. O may mga bagay sa buhay mo na para bang sinasabi mo, Lord, bakit ito nangyari? Bakit inalaw mo? Then, isang bagay lang na kailangan natin makita dito sa Jeremiah chapter 18 verse 4. Pag hindi maganda yung nagiging nabubuong path, ang kailangan gawin ng Panginoon as soon as possible is sirain para makagawa siya ng mas maganda. Now, kapag kahinayaan mong matuyo, anong tendency? Hindi ka na makakagawa ng maganda. Kasi once na natuyo yan, hindi mo na yung maibabalik doon sa characteristics niya na yung raw na clay. Kasi meron ng hinalo dyan. Something na hindi na babalik doon. So, siguro, may mga bagay tayong isi-settle sa heart natin na, Lord, matagal na to sa heart ko pero gusto kong i-settle, humingi ng tawad because hindi ko naiintindihan ang ginagawa mo. Amen? Hindi ko naiintindihan bakit inalaw mo itong bagay na to. Pero magsisimula ang Panginoon na gagawin niya uli yung once na, Lord, I surrender to your will, I don't want to question yung bagay na ginagawa mo, susunod lang ako sa iyo. Amen? Amen? Proverbs chapter 4 verse 26. Bago tayo mag-pray. Ponder the path of thy feet, let all thy ways be established. Pag-pray mo sa Panginoon, Lord, pwede bang these times, total marami akong nagawang mali sa buhay ko, maraming decision. Or ito rin, sino sa inyo maraming pagkakamali sa buhay nyo? Maraming decision na mali. Para bang nagkamali yata ako dito sa ginawa ko na to.
parang hindi yata magandang sinimulan ko tong bagay na to. Okay? Mali yata itong napasukan ko na to. Mali something na. Then, sabi sa Bible, ponder your path. Okay? Ponder the path of thy feet. Tingnan mo, Lord, tama ba itong tinatahak ko? Tama ba itong ginagawa ko? Dahil sabi sa Psalms 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delighted in his way. Okay, so ang step natin must be ordered by the Lord. Okay, so hindi ko alam kung meron kayong bagay na question sa Panginoon. Okay? Ako isang bagay na iniisip ko noon, Lord, bakit yung time na is yung sa father ko, kung paano siya na-stroke. Alam niyo ba na gustong-gusto kong dalhin ng tatay ko dito. Ang nanay ko nadala ko na sa church. Pinapanood ng tatay ko tong service natin, pinapanood niya yung marami siyang nalalaman dito sa church, but hindi ko siya madala dito sa church kasi ayaw niyang sumakay sa sasakyan. Dahil nung na-stroke siya, masyado siyang kaya pag sinakay mo siya sa sasakyan, gusto niya ibaba mo na siya, ibalik mo kagad siya sa bahay. Yung mga things na ganun. Ay iniisip ko, Lord, napagaling mo siya dati. May question yung tatay ko noon, Lord, na-stroke ako noon, hindi ako makalakad dati, tapos bigla na lang na nag-pray ako, nakalakad ako, sabi niya nung last time din, bakit ngayon hindi na ako makalakad? Hindi na bumabalik. Sometimes may mga bagay tayo na hindi natin maintindihan. Bakit ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Pero you need to accept, Lord. Hindi ko alam kung bakit mo tinanggal ito, sinira mo to. Pero ang sabi sa Jeremiah chapter 18 verse 4, God will mold the clay to make another one na mas maganda. Amen? So, we need to surrender your will sa Panginoon. Kantahin natin yung Have Thine Own Way. Have Thine Own Way. 591, no? At pray ulit tayo for the third time. Okay pa ba kayo? So stand and Pasensya let's na, sing hindi Have ko- Thine Own Way, Lord. Hindi ko alam itong na to na lead sa atin ng Panginoon. Ako nga mismo, Lord, tama ba itong ginagawa namin ngayon? Pero if God will speak to our life na merong ituro sa atin sa prayer time na to, then have thine own way, Lord. Let's sing on the verse now. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after Thy will. While I am waiting, yielded and still. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in Thy presence humbly I bow. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is Thine. Touch me and heal me, Savior divine. Okay, so again, pray ulit tayo. If meron kang bagay na hindi maintindihan, pero kinausap ka ng Panginoon ngayon na, Lord, I will surrender my will, I will trust your leading, then this is the time na sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want you to mold me. Make something great in my life. Magsusurrender ako sa iyo. Okay? Sige, so pwede tayong lumuhod. Take time to pray.
This is second to the last prayer. But I pray na habang nagpipray tayo, God is doing something. And as you pray, sana maalala mo yung ginawa mo ngayon na prayer because gagawin mo yan every night, every day sa personal prayer life mo. Kito sa ipo'y manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, nais po naming ipahayag sa inyo Panginoon ang aming paghingi ng tawad. If sometimes we question kung may mga nangyayaring hindi namin ayon sa aming nais, but Lord God, maraming salamat po for opening our eyes, Panginoon, sa Jeremiah chapter 18 verse 4. Sometimes you need to break, you need to mar the clay, Panginoon, para ayusin ang aming mga buhay. Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Hindi namin maunawaan lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay, but we know that you love us, you want the best for us, Panginoon. So tulungan niyo kami, Panginoon, na para hindi rin kami magkamali sa mga decision in life, decision na gagawin namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na i-ask palagi sa inyo, Panginoon, ito ba yung tamang gawin? Ito ba yung tamang tao? Ito ba yung tamang step na gagawin namin, Panginoon? Ito ba yung tamang business? Ito ba yung tamang work? Whatever, Panginoon, na decision na gagawin namin, Panginoon, tulungan niyo po kami to always trust you, Panginoon, to always seek your will, Panginoon, to always seek for your perfect will, not your permissive will. But Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, at kung meron man po kaming maaring may mga iba sa amin, Panginoon, na nireveal niyo po na merong bitter na so tampo sa inyo, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, humingi ng tawad. Because someday, at the end of our life, makikita namin, Panginoon, especially if we will see you face to face, masasabi namin at the end na all things work together for good. At alam namin, Panginoon, na lahat lang po ay ginawa niyo for our good, para sa aming kabutihan. So pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa, tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala. Cleanse us, mold us, at keep us, Panginoon. At I pray na kayo rin pong mag-bless po muli sa last na part na aming prayer time. In Jesus I pray, Amen. Okay, so last part na, Amen? Okay pa ba? Last, ito na yung gustong-gusto natin, bless me. Okay? Bless me. Babasahin ko na lang lahat ng mga verses. Okay, Mark chapter 10 verse 27. Mark chapter 10 verse 27. I want to challenge you ngayong gabi na isang bagay na ipagpray natin. Pray for something impossible. Pray for something impossible sa buhay mo. Okay? Hindi ko alam kung ano yung maganda ipag-pray na something impossible na makita mo yung power ng Panginoon. Pray for something impossible for our church. Okay? Pray for something impossible para sa family natin. Dahil sabi sa Mark chapter 10 verse 27, and Jesus looking upon them saith, with men, ano sabi ng Panginoon? There are things sa buhay natin, with men it is impossible. Okay? With you, with me, with us, it is impossible but not with God. Amen? Okay? Ano sabi ng Panginoon? Hindi sa akin. For with God, all things are possible. Okay? Mas gusto ko yung praise na for with God, all things are possible. Alam ko, maganda rin yung for with God, nothing is impossible. Pero mas positive yung dating na no, yung word na for with God, all things are possible. Okay? So, walang imposible sa Diyos. Since walang imposible sa Diyos, bakit hindi natin ipag-pray, Lord? Okay? Of course, nandun na yung una natin ginawa, cleanse me, keep me, mold me, kasi mahalaga ito kapag wag mong ihilingin ng isang imposibleng bagay na alam mong hindi kalooban ng Diyos. Amen? Lord, lahat ng kayamanan napunta sa akin. Okay?
Hindi naman kalooban ng Panginoon. Hindi gagawin ng Panginoon isang bagay na hindi niya kalooban. So, ang gagawin natin dito is ilalagay mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon. Pero i-desire mo, Lord, gagawin ko yung tama. I will really, yung bang ihahamoni mo yung sarili mo na ilagay mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon. But Lord, gusto ko makita. Kaya nga nandun tayo sa cleanse me, tanggalin mo yung accursed thing. Lord, tanggalin mo yung unbelief ko, i-keep mo ko, bigyan mo ko ng magtiwala ako sa iyo, i-mold mo ako. Kasi dito yung bless me indeed. Yung mag-ask ka sa Panginoon, Lord, bless me indeed. Lord, I will pray for something impossible na makita ko ang kapangyarihan mo. Okay? Marami akong mga naririnig ng mga impossible things na pinag-pray ng mga tao. Nangyari, amen? Because of their right heart with God, right motive, at nasa kalooban ng Panginoon, walang imposible sa kanyang Panginoon. Sabi nga sa James chapter 4 verse 2, Ye ask not because, or ye have not because ye ask not. One time, naalala ko yung testimony ni Pastor Tokero na, di ba naalala nyo isa sa sakit ni Pastor Tokero yung nagbabahing siya, yung siya sa, then merong isang pastor na nagsabi sa kanya, pinag-pray mo ba na mawala yan? Sometimes naggagamot ka para mawala, pero hindi mo pinag-pray. Okay, naalala nyo last time na for the past 4 years talagang lumalabas yung allergy ko na ang hirap ko magsalita. Then, tiniriyoso ko ang Panginoon na, Lord, pwede bang something na alam ko, part na ng buhay ko to na parang, one time tanggap ko na nga na mawalan ako ng boses. Okay, siguro magpipreach ako sign language na lang. Okay, may mga times na parang discouraged na ako, Lord, hindi ko na talaga, ayaw ka nang na. Pero, pag nag-pray ka sa Panginoon, kasi sabi diyan, ye have not because ye ask not. Sometimes ang mo lang, kung kulang ng natin kuminsan, maraming pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin, but hindi niya magawa kasi hinihintay ka niya na mag-pray. Hinihintay ka niya na lumuhod. Hinihintay ka niya na mag-ask sa Kanya. Hinihintay ka niya na magtiwala sa Kanya. Pero hindi siya ang nag-fail, tayo ang nagpipail. Another thing, nagpipray tayo. Sino sa inyo pag nagpipray kayo? Lord, I pray na ganito, pero sa loob-loob mo, baka hindi naman mangyari. No? So, sino pa rin may kasalanan nun? Tayo, because of our unbelief. Sabi sa Matthew chapter 17 verse 20, and Jesus said unto them, because, sabi nila sa Panginoon, ba't hindi namin nagawa? Ikaw nakas mo yung evil spirit, pero kami hindi namin magawa. Ano sabi ng Panginoon? Because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Ang sabi ng Panginoon, grabe kahit nasing liit lang ng grain of mustard. Ang liit-liit lang ng grain ng mustard. Okay? Pag may nabili nga kayong mustard seed, bigyan nyo ako. Alam ko, meron na ako nakitang mustard seed na hindi lang ako pero gusto ko lang hawakan. At gusto ko lang kapag ipinipreach ko yun, gusto ko may hawak akong ganong kaliit na mustard seed. Para ipapaalala ko sa sarili ko, ang liit-liit ng mustard seed. At ang sabi ng Panginoon, kahit mayroon akong faith na singliit nito, I could move mountain. Ang problema, baka wala akong singliit ng faith na singliit ng mustard seed. Ibig sabihin, because sometimes, alam nyo kahit na gaano kaliit ang faith, tawag dito, anong word yon yung as long pala na ako Okay, as long as pure yung faith na yon,
Kahit na napakaliit na faith, as long na yan ay pure na faith, it can move mountain. Ang problem natin, baka wala tayong pure na faith. Because every time we ask, meron tayong doubt. Every time we pray, meron tayong doubt. Na hindi mabuo yung mustard seed-like of faith na pure kasi meron tayong doubt. Simple lang ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verses 7 to 8, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open unto you. Alam niyo ba ang sarap mag-pray kapag sasabihin mo, Lord? Di ba sabi mo sa Matthew chapter 7 verse 7, seek and it shall be given. I'm seeking, Lord. Ask and it shall be given you. Lord, I'm asking. Knock and it shall be open unto you. Lord, I'm knocking. Then sabihin mo yung pag pray mo. Pero sasabihin mo sa bandang dulo, Lord, I believe na sinabi mo sa verse 8 na lahat na nag-aas sa'yo nakakatanggap, lahat na nagsisik, nakakahanap, lahat ng nagnanak, pinubuksan mo. You need to have a pure faith sa Panginoon to pray for something impossible. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon. Ano yung magandang gawin? Yung bang ganito, Lord, kasi ganito tayo mag-pray, honestly. Kaya hindi pure yung faith. Lord, ibigay mo sa akin to, pero gagawin mo lang, yung para bang, di ba yung yung nag-pray ka, tapos ikaw din yung kikilos. Tapos kuminsan, hindi ka makahintay, dadayain mo pa, no? Halimbawa, yung sa itlog, di ba, hinihintay mo mamisa. Sino sa inyo nakakita na ng yung itlog na namisa yung mismong sisiw? Okay? Ang ganda makakita nung kapag meron kayo sa province na yung naglilimlim na manok. Tapos, tuwing alis yung manok, maghihintay ka lang naman 21 days eh. Pag nakita mo na yung 21 days, tignan mo na yung nest. Ang sarap tignan kung paano nagsisimula yung tuka niya, nabubutasan niya yung kanyang shell. Okay? Tapos, hihintayin mo siya, and by the way, wag mong tutulungan yung sisiw. Parang ganun din sa may butterfly. Kapag na kuminsan masyado ka nang nainip, ikaw na gumawa ng paraan, sabihin ko sa iyo, hinug sa pilit yan. Masyado siyang mahina. Yung part pala na kailangan niyang, di ba nakakain na kayo ng balot? Yung balot nga, ilang days lang yan eh. Ang balot is 16 days. Ang hirap ng kainin ng 18 days, ano? Baka tumitilaok na. Okay? Pero, pag binuksan mo yan, di ba, talagang lalo na kapag kayong ubos nyo na lahat ng pagkain, na yung kapag bumuka siya, makikita mo yung buong shell, wala talagang may iwan na pagkain dun sa shell na yon. Buong sisiw lang makikita mo dun. Tapos yung parang mga nerve na may mga parang dugo na nakakonekta sa kanya lahat, nakain niya lahat. So yung buong itlog na yun, yung ganun kalaki ang sisiw. Na once na na-break niya yung kanyang shell, meron siyang lakas na tatayo yan. Maya-maya makikita mo mahanginan niya, maya-maya. Makikita mo wala pang isang araw, makikita mo na yung sisiw pag nahanginan, tatayo na, malikot na. Isang araw pa lang yun, hindi katulad ng baby ng tao, no? Isang taon bago mo lumakad. Pero sa sisiw, bilis eh. Okay? Sometimes, ganito tayo kaminsan. We are praying, pero pinapakita mo na nagwo-worry ka. You are praying, pero pinapakita mo na gumagawa ka ng way na sabi ng Panginoon, ito lang yung gagawin mo, pero ang gagawin mo, lalagpasan mo pa o meron ka pang gagawin, pinakikialaman mo yung bagay. Ganito lang simple na natin. Pag nag-pray tayo, Lord, I am praying for something impossible. Lord, turuan mo ako kung ano lang yung dapat kong gawin at hayaan kita kung ano yung dapat mong gawin.
Nakukuha niyo yung logic? Huwag mong subukang gawin ang dapat gawin ng Diyos dahil hindi ka Diyos. Huwag mong pakikialaman ang bagay na hindi sa'yo. May mga bagay na sasabihin ng Panginoon, ito lang yung dapat mong gawin. Maging honest ka. Ito lang yung dapat mong gawin. Maging masipag ka. Ito lang yung dapat mong gawin. Pag sinabi ng Panginoon, ito lang yung dapat mong gawin, hayaan mo ang Panginoon sa iba. At once na pinilit mo yan, sabihin ko sa inyo to, mawawalan ka ng patience sa tao, mawawalan ka ng patience sa sarili mo, uunahan mo ang Diyos, at the end of the day, di very discouraged ka, nasasabi mo sa Panginoon, Lord, nag-pray naman ako, bakit ganito ang nangyari? Kung pwede lang sabihin sa iyo ng Panginoon, inunahan mo ako. Pinilit mong gawin ang isang bagay na hindi dapat ikaw. Alam niyo si David, one of the greatest attitude ni David, pag sinabi ng Panginoong no, no. Pag sinabi ng Panginoon, lulusob ba ako, Panginoon, hindi. Magtago kayo sa mulberry tree, tapos hintayin nyo yung go signal. Alam niyo ang Panginoon, may perfect timing. Pag sinabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, hindi nyo tatalunin yan with many people, kailangan ko lang ng 300, magtiwala ka na yung 300, kayang gawin yun. Na hindi kayang gawin ng 32,000. Na hindi kayang gawin ng 10,000 people. Nang pwede lang gumawa ng 300. Na yung 300 na yun, lahat yun may tiwala. Na walang, imagine mo yung gagawin nila, no? Isa lang sa kanilang 300 ang hindi mapakali at nabuksan yung liwanag ng lamp. Ano na kagad yan? Discover na silang lahat. Kaya kung subukan mong 10,000 ang lulusob dyan, tapos yung 900, hindi, doon sa 10,000 merong 9,700 na ayaw sumunod, sira na ang lahat ng plano ng Diyos. Ibig sabihin, meron lang 300 na kayang sumunod sa Panginoon. At dahil doon sa 300 na yon na kayang sumunod, may ginawa ang Panginoon. Listen, kung kaya mo lang sumunod, walang imposible sa Diyos. Amen? Why not pag-pray natin, Lord? Hindi ko alam kung anong gagawin mo, Lord, sa taas ng bilihin ngayon. Tingnan niyo ang Psalms 41 verse 18. Naranasan mo na parang mangyayari, Lord, parang magiging desert na yung buhay ko. Tuyot na. Hindi ko na alam kung ano mangyayari. Pero ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 18, I will open rivers in high places. Tanungin ko kayo, saan ang rivers? Saan matatagpuan ng rivers? Sa low places, kasi pababa yung tubig. Pero ang Panginoon sabi niya, kaya ko mag-open ng rivers sa high places. Kaya kong maglagay ng fountain in the midst of valleys. Kaya kong gumawa sa wilderness ng pool of water. Kaya ko magkaroon ng spring of water sa dry land. Walang imposible sa Diyos. I will plant in the wilderness the cedar and shata tree, the myrtle and oil tree. Ang dami yung sinabi dito, I will set in the desert the pure tree and pine and box tree together. Ibig niya sabihin, sino ang may kakayanan na magtanim at magpatubo ng mga puno sa napakamatuyong bahagi? Verse 20, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Sino lang yung pwede makagawa niyan? Only the Lord. Only the Lord. Amen? Okay? Gusto niyo makakilos? Gusto niyo kumilos ang Panginoon mightily? Okay? Sabihin mo sa sarili mo, yung kamay mo, para lang sa bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero wag mong pakikialaman ang bagay na dapat gawin ng Diyos. Okay? Parang ganito. Sino sa inyo kaya niyong baguhin ng tao? Okay? Sino sa inyo kaya niyong baguhin ang ugali ng asawa niyo?
Sino sa inyo kaya niyong baguhin ang ugali ng anak ninyo? Wala tayong kakayanan. Kailangan lang natin gawin, ano yung mga bagay na sinabi lang ng Panginoon? Sa magulang, bilang magulang, ano sinabi ng Panginoon? You need to correct, you need to reprove, you need to instruct, you need to teach them. But beyond that, hindi mo na kayang ano dyan. Kasi may mga tao, kahit na nag-oo yan sa'yo, pero sa heart niya, naghihindi. Pag pinatayo mo, nakatayo yan, pero sa puso niya, nakaupo yan. Pero tandaan nyo, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Leave the things na hindi mo kayang gawin sa Panginoon. Ganun lang kasimple. Parang sinasabi ng Panginoon, alam mo kung bakit nahihirapan ka? Pinipilit mong gawin ang isang bagay na hindi ikaw dapat ang gumawa. Amen? Why not entrust God? Okay, why not sabi mo, Lord, bless me. Bless me indeed. I know walang imposible sa Panginoon. I need to trust you. I need to believe in you. But Lord, help me just to seek kung ano yung pwede kong gawin at hindi kita pangunahan. Hayaan mong magtiwala lang ako sa iyo. So kantayin natin na Have Faith in God. This is our last part ng prayer. And maraming salamat sa inyong time. At I pray na bago tayo umuwi, kakantayin natin yung isang awitin, yung Like River Glorious. Gusto ko magkaroon tayo ng peace of mind na, Lord, ganito palang ibig sabihin ng mag-pray. Hindi pala nakaka-pressure mag-pray, no? Amen? Nakaka-relax pala kapag nagpipray. Kasi pwede mong i-let go lahat sa Panginoon. Okay? So pwede tayong tumayo lahat, kantayin natin to. Have faith in God. Have faith in God. 3 stanza po ng awiting ito. Awitin po natin. The first stanza now. Have faith in God when your pathway is lonely. He sees and knows all the way you have trod. Never alone are the least of His children. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. He's on His throne. Have faith in God. He watches over His own. He cannot fail. He must prevail. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God when your prayers are unanswered. Your earnest plea He will never forget. Wait on the Lord, trust His word and be patient. Have faith in God, He'll answer yet. Have faith in God, He's on His throne. Have faith in God, He watches over His own. He cannot fail, He must prevail. Have faith in God, have faith in God. Have faith in God in your pain and your sorrow. His heart is touched with your grief and despair. Cast all your cares and your burdens upon Him and leave them there. Oh, leave them there. Have faith in God, He's on His throne. Have faith in God, He watches over His own. He cannot fail, He must prevail. Have faith in God, have faith in God. Amen. He cannot fail. He must prevail. So anong kailangan mo lang gawin? Have faith in God. Hindi babagsak ang Panginoon, hindi siya magpipail.
in His promises. So I ask you to pray for something. Hindi lang ngayon Nagpe-pray tayo. But meron mamayang gabi, as before we sleep, pwede po bang daanan lahat yung apat na yon? Pray for cleansing. Pray for God's keeping. Pray for God's molding. And pray for something impossible. Amen? Okay? Hindi ko alam kung ano yung impossible na Basta yung impossible na, alam nyo, nasa kalooban ng Panginoon. Something na And pray for something impossible in our church. Okay? Ano yung impossible na pwede natin pag-pray sa church? Lahat maging faithful. Imposible yan. Pero, ang Panginoon na mag-work. Pag-pray natin, bigay ng Panginoon yung iriga. Imposible yan. Pero, pag-pray lang. Huwag mong hayaan mo lang na I just learned something sa prayer. Do not pressure yourself. Gawin mo lang yung dapat mong gawin, yun lang. Pero iladaan mo sa prayer lahat na hindi mo kaya. Okay? So, pray ulit tayo, amen? Last na luhod. Okay, last na luhod. Let's just enjoy this prayer time together. Pwede kayo nakaupo lang kung hindi nyo kaya doon sa mga may kakayanan. Pwede tayong lumuhod. Ask for something impossible. Or kung hindi mo alam kung ano yung something impossible na ipagpipray mo, Lord, tulungan mo akong makakita ng isang bagay na ipagpipray ko palagi. Until such time na makita ko kung paano ka mag-answer sa prayer na tayo. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po for challenging us to believe in you because with you, nothing is impossible. So we pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami, Panginoon, to learn to ask something, to ask petition, supplication na we know that is beyond our capacity, beyond our doing, Panginoon, para makita namin, Panginoon, na ito po ay galing sa inyo, na kayo po ang kumilos po ang inyong hanang makikita dito, Panginoon. Tulungan niyo nawa kami, Panginoon, at help us, Panginoon, na mag-grow kami sa aming faith, to always ask for something greater, to always ask for something impossible, but tulungan niyo kami na magtiwala, Panginoon. Nagagawin namin, Panginoon, ang aming part, hindi ka namin pangungunahan, but tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala na meron kang gagawin. Help us to have a pure faith, Panginoon, na singlit ng mustard seed, so that we could experience to move mountains, to move things around us, na makikita namin, Panginoon, na hindi imposible, pero kumilos pa kayo, Panginoon. Imposible, pero nag-work kayo, Panginoon. Maraming salamat po because maraming mga bagay sa aming mabuhay na alam namin na hindi po ito dahil sa amin, kundi dahil sa inyong kapangyarihan. And we are humbly asking, Lord, work in our life. Lord, I pray sa bawat membro na naririto. Thou knowest, Panginoon, ang kanilang desire. Thou knowest kung bakit sila naririto because they believe in prayer. They believe that they will learn something. They know na ang sagot, Panginoon, ng mga problema namin dinadaanan is prayer. So I pray, Panginoon, do not disappoint them, Panginoon. Do not discourage them. But Lord, I pray na tulungan niyo po sila that they will see na kung magkakaroon lang kami ng maayos na motibo at gagawin namin naming part, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. I-grant niyo po ang kanilang mga request. Tulungan niyo po kami how to pray and how to respect you in prayer and how to have a right decision na nanggagaling sa inyo. Discernment para madagawa namin, Panginoon, na inyong kalooban. Palain niyo po, Panginoon, ang pang-apat namin na panalangin. Maraming salamat po sa inyong pagkilos. In Jesus I pray. Amen. Okay, kantayin natin yung Like a River Glorious. So, pwede kong i-request bago natin kantayin ito. This is our closing song, amen? Okay lang kayo? Parang nanibago yata kayo, ang haba ng service natin. Pero sa totoo lang, wala pang 8:30, no? Pero yung time na yan, thank you, nakasama ko kayo sa prayer. Okay? At alam ko may gagawin ng Panginoon
sa bawat isa na nakinig ngayon. Amen? Doon sa mga nakinig sa online na hindi natin nakasama physically. Pero, itong like a river glorious para ma-appreciate natin. Once you give everything to the Lord in prayer, God is the one who give you perfect peace. Amen? Mararamdaman mo yung na parang sarap huminga na, Lord, ganito pala pag mag-pray. Para malaman nyo lang, masayang mag-pray. Hindi boring ang prayer. At may gagawin ng Panginoon once we pray. Amen? Katay natin ang lahat ng stanza. Like a river glorious. Ready? First stanza now. Like a river glorious is God's perfect peace over all victorious. It is pride in grace. Perfect yet it floweth, fuller every day. Perfect yet it groweth, deeper all the way. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest. Even in the hollow of His blessed hand, never foe can follow, never traitor stand. Not a surge of worry, not a shade of care, not a blast of hurry, does the Spirit there. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest. Every joy or trial falleth from above, rains upon our triumph by the Son of Love. We may trust Him fully, all for us to do. They who trust Him wholly, find Him wholly true. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest. Amen. Brad, pakita mo nga yung last part na yung third stanza. Yung bago yung chorus ng third stanza. Sabi yan, we may trust Him fully. All for us to do is, we need to just trust Him wholly. And once you trust Him wholly, you will find Him wholly true. Amen? Okay? May we have yung deeper and deeper sa prayer. At
pag-pray natin. Huwag tayong magsawang manalangin. Amen? Amen? Alam ko may gagawin ng Panginoon. Okay ba sa inyo na may time gawin natin to sa prayer meeting? Although, sanay tayo sa prayer meeting na yung service, of course, hindi mawawala yung offering pag regular. Pero maganda yung maya-maya may pray. Maya-maya mag-pray. Okay? So, sa tingin nyo, tataas na yung oras ninyo sa panalangin kung what if ganito ang gawin nyo sa bahay mamaya? From that verses, bawat point, mag-claim ka ng isang verse. Lord, magpipray ka sa isang verse. Claim mo yung verse na yun, magpipray ka out of that verse. Then, pagkatapos mo mag-pray, claim mo uli another verse. Pray ka ulit. Then another verse, pray ka ulit. Another verse, pray ka ulit. Sabihin ko sa iyo, baka mag-spend ka ng mga 10 to 20 hours. 20 minutes. Hours na yun. At least gising kayo. 10 to 20 minutes. Hindi mo namamalayan. Ang layo mo na pala sa prayer time mo. Maya-maya nasa 30 minutes ka na. Maya-maya nasa 40 minutes ka na. Maya-maya nasa 1 hour ka na. Okay? Hindi mo maintindihan yung pero masarap nag-pray sa Panginoon and the more you will find Him holy true. Amen? Okay? Are you blessed? Okay, so walang something special sa ginawa natin. Wala tayong guest speaker. Meron tayo, Holy Spirit, na nag-work as we pray tonight. Amen? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we're thankful again sa wonderful thing na ginawa niyo po, Panginoon, sa aming mabuhay. Lord God, we know na we learn something about prayer. Pero alam namin, Panginoon, na hindi sapat na natuto lang kami. Patulungan niyo kami, Panginoon, to practice it. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi kami maging ningas kugon. Na from time to time, Panginoon, gagawin namin to. That we will go deeper, Panginoon, sa prayer. Lord, I pray na as we do it, I think maninibago, Panginoon, kung may mga pagkakataon na prayer time namin o prayer meeting time na gagawin namin ito. But Lord God, tulungan niyo po kami na masanay. Tulungan niyo po kami na hindi namin makitang corny or boring ang prayer. Magkos makita namin that this is the only powerful tools na pwede namin gawin. And once we learn how to pray, we will have a perfect peace with you. Peace na alam namin, Panginoon, na kayo po ay in control. You are still in the throne. At alam namin, Panginoon, na hindi ka magpipail. Alam namin, Panginoon, na palagi kang kayo po ay nasa winning side, Panginoon. And if we pray, we are putting ourselves in the winning side. So we pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat mananampalataya that we will grow in this prayer. That itong ginawa namin ngayong prayer, itong day na to, ng prayer night namin, is something na magiging practice even sa aming mga prayer meeting. Not every prayer meeting time, but para ipaalala sa amin, Panginoon, once in a while, gagawin namin ito. At mag-grow kami, Panginoon, pa sa panalangin. Malaman pa namin, Panginoon, ang beauty ng fasting. Malaman pa namin ang beauty, Panginoon, ng mga iba't iba pang mga pwede naming matutunan in prayer. Because we know na every time we pray, there's something good, things that will happen. Palayan niyo pang bawat isa, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Maraming salamat po sa binigay niyo pong attendance at ganoon din po sa presence ng bawat isa na nakasama namin manalangin. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po. See you sa Sunday.